Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katotohanan, ang lahat ng papuri ay para kay Allah. Lamang sa Kanya tayo humihingi ng tulong at sa Kanya tayo nagpapasakop laban sa kasamaan ng ating sarili at sa ating mga pagkakamali. Sino man ang pinadumaya ni Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya. Sino man na maligaw ay walang makapagpapatnubay sa Kanya. Ako'y nagpapahayag na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at siya'y walang kasama sa Kanyang pagkadiyos at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay ang Kanyang huling sugo. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa palatuntunan ang mensahe. Sa araw na ito ay nais po namin talakayin. Kasama po natin dito si Brother Abdullah Cote. Siya po ay isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo. At nais po nating bigyan ng pansin sa araw na ito ay ang tungkol po sa pagtalakay na ang topiko po natin ay Muslim, ang tunay na tagasunod ni Hesus Kristo. Yan, tungkol dyan sa topic na natin na yan, Ustad, ay tsak na maraming magtataas ng kilay. Paano nangyari na si Hesus Kristo na kinikilala nila na Diyos na nagkatawang tao o bahagi pa ng tinatawag na Santissima Trinidad ay naging Muslim, no? Tunay na yung mga tagasunod niya ay mga Muslim, no? Kaya nga dapat maintindihan niya ng ating mga televiewers at kung bakit tayo bilang mga Muslim, ang ating pinaka-target audience, yung mga kapatid nating mga Kristiyano na maaaring andyan ngayon sa TV screen at nanonood sa atin ngayon. Sapagkat meron niyang kaugnayan dito sa ating mababasa sa aklat mismo ng Diyos na kung tawagin ay Quran, dito po sa Al-Maida sa talatang 82, sisipiin po natin sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Ito po, katotohanan inyong matatagpuan sa lipon ng mga tao na ang may pinakamatinding pagkapuot sa mga sumasampalataya, mga Muslim, ay ang mga Hudyo at mga musyrik, mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyusan, walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal sa mga sumasampalataya ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga turo ng kanyang Injil or Ebanghelyo. Ito'y sa dahilang kabilang sa kanila ay mga pare at monako, monghe, at sila ay hindi palalo, alalaong baga, sila ay inilalarawan na may karunungan, mapagsamba, at pagpapakumbaba. Kasama na rito ang pagsunod sa katotohanan at pagkamakatarungan. Sa makatwid, ang sinasabi ng banal na Quran na siyang huling kasulatan ay binibigyan ng pansin na ang mga Kristiyano ang pinakamalapit sa puso ng mga Muslim. Kaya nga napalapit tayo, Ustad, naalala mo ba? Dati kang pastor ng Evangelical Baptist Church. At ako naman ay dating pastor, ministro ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung napakalapit talaga natin sa mga Muslim, hindi lang basta lumapit eh. Talagang, mga Muslim tayo ngayon. Okay. O, di ba? So, sapagkat ang topiko po natin ay tungkol sa ang mga Muslim ang tunay na tagasunod ni Hesus Kristo. Kaya matanong nga natin, sino ba si Hesus Kristo? Yan. Maraming maaaring nagtatanong na sila, bakit tayo nag-Muslim? Pero hindi yan ang ating topic eh. No? Saka na natin pag-usapan yan. Meron ka pang interview sa akin eh, di ba? Okay. So, muna. Sino muna si Hesus Kristo? Ayan. Ayon sa isang bahagi ng Biblia, ito'y paghahambing, kapatid, para doon sa mga manonood natin tungkol sa panampalataya ng Islam. Paghahambing ito tungkol sa Biblia at ang Quran. May isang bahagi sa Biblia na nagsasabi yung winika ni Jesus. Itinanong niya sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? Ayun. Siya mismo tatanong kasi nagugulan ng mga tao eh. Ano ba pagkakaakala ng mga tao tungkol sa kanya? O yan. May mga nagsabi, ikaw ang Kristo. Ayun. Meron din magsasabing, ang anak ng Diyos na buhay. Okay. Ang Kristo ng Diyos. Ngunit nang si Jesus sa panahon sa harapan ni Caiphas, sinabi niyang, manapay siya ay sinasabi niyang siya ay anak ng tao. Yun. Yung mga tao nagsasabing siya ang Kristo, anak ng Diyos, at kung ano-ano pa. Pero si Kristo, si Jesus, nagsabi sa kanyang sarili, anak ng
tao. Oh, Yan ang yun. Mas sinasabi. reliable yan, Ustad. Kasi siya may siya ang sabi. nagsabi niyan. Walang iniwan sa kung ikaw magpapakilala sa sarili mo, ako si Isa Biago, sasabihin mo, reliable yun. Of course. Kung sabihin ko ako si Abdullah Cote, reliable yun. Oo. Sinabi ko ako'y lalaki, mas Eh, reliable. Kung kaya sabihin nga mo ako'y babae, hindi reliable yun kasi hindi ikaw nagsabi. Bukod doon, yan. kapatid, mayroong sinasabi dito ng mga diskusyon tungkol kay Jesus. Marami Ayan. binanggit sa kanya. Linawin natin yan sa ating mga televiewers. May nagsasabi tungkol kay Jesus na siya ay anak ni Maria. Nandiyan yan sa Biblia. Kaya sinasabi ng Quran na Isa ibnu Maryam. Ayun. Meron niya sinasabi sa Quran. Meron din sinasabing siya ay Jesus na taga Nazaret. Okay. Siya ay sinasabi ring hari ng mga Hudyo. Sinasabi rin siyang anak ng aluwage o anak ng karpintero. Ayun. Meron din sinasabing siya ay taga Galilea o taga Nazaret. Isang Nazareno, ang Kristo ng Diyos, ang Misayas, ang propeta na taga Nazaret na sinasabi. Pero kung titignan natin, ito'y mga kataga na binabanggit tungkol sa kay Jesus na mga tanyag na pangalan na ginagamit sa kanya ng mga tao, yan po'y nakasulat sa Biblia. Pero ano bang ibig sabihin ng salitang Jesus? Kasi Tagalog ito, kapatid, ano? Jesus, Tagalog yan eh. Oo. Pero Jesus, English niyan, Jesus. Oo. Pero ito ay nagmula po sa salitang Arabic, o ito'y Arabic na Isa, kung tawagin natin. Sa Arabic, Isa. Okay. Sa Hebreo, sinasabi rin ito'y Yeshua. Yeshua. Oo, Yeshua. Na iyan ang ipinangalan at mababasa natin sa Biblia na iyan mismo ang ibinigay na pangalan kay Jesus. Pero bakit itong Jesus na ito ay tinawag na Kristo? Ano ba ang masasabi? Kasi may nag-aakala, kapatid, na ang salitang Jesucristo, yung pangalan niya ay Jesus at yung Kristo ay pang-apelido. Totoo ba yun? Jesucristo. Yan. So dapat linawin natin sa ating mga televiewers, ano ba yung tinatawag na Kristo? Bigay nga natin ang definition niyang Kristo. Ang salitang Kristo, ito Yan. po ay, at salitang Misayas, ang Kristo, yan po ay nanggaling sa salitang Grego na Christos na ibig sabihin ay pinahiran. Yon, Christos sa Christos Greek. o sa Greek. At ang Hebrew nito ay Misayas. Messiah. Sinasabi nila si Jesus ay isang Misayas o Kristo. Ito po ay Kristo ay mula sa Grego na Christos at sa Hebreo ay Misayas. Ang salitang ito ay nangangahulugan lamang na pinahira ng langis. Ayun, the anointed one. Ayun. Bakit sinasabing pinahira ng langis? Dahil ang mga Israelitas panahon na yun, pagka mayroong sila mga appointed na hari o sino man nagiging hari, Propeta, sugo, pinapahira niya ng langis. Ayun. So, Kaya tinatawag na kabilang dyan si Haring David. oo, So, pinahira ng langis sa Makatwid Ustad, Kristo rin. Kristo. At Si Haring Solomon, pinahira Kristo din yan. din ng langis sa Makatwid, Kristo rin. Ngunit hindi nila isinasali ng Kristo. Oo. Ang isinalin lamang nila sa Biblia, ang Kristo ay si Jesus. Pero sa lumang tipan, maraming tinatawag na Kristo. In Hindi ako fact, nagkakamali, maging yung pagano na si Ciro, Kristo rin yun eh. yan ay nakasulat sa Isayas. Basahin nga natin. Kapitulo 45, talata 1 at 3. Ayan. Dito ay pinatungkulan ang hari ng Persya na ang pangalan ay Ciro. Ayun, basahin natin, Ustad, para Pakibasa baka na. isipin nila, haka-haka lang natin yun. Hindi haka-haka na yan. si Ciro pala ay Kristo rin. Oo. No? Pero Basahin hindi siya manampalataya. Siya ay isang pagano. Oo. Sige, pakibasa nga. Basahin natin, ha? Sa 45.1 ng Isayas, kung meron po kayong Biblia riyan, ay pakibuklat lang nyo, sabayan nyo kami sa pagbasa. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Pinahiran. Oh, parang ganito ang ibig sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang Kristo. Yun. Kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. Kaya nga itong Ciro na ito, na hari ng Persya, na isang pagano, ay tinawag ding Kristo. Dahil pinahiran din ng langis. Pinahiran din siya. Ayun. Kaya hindi lamang po yung sabi natin na ang Israel ay nagtataglay ng mga pinuno na Kristo, kung hindi
ang mga bansang pagano, meron din silang tinatawag na Kristo. Ayun. Ang dami niyang Kristo na yan eh. Pero tignan natin ang impormasyon tungkol kay Jesus. Ayan. Dahil ang impormasyon na nalalaman natin tungkol kay Jesucristo ay nagmumula lamang sa tinatawag natin na Biblia sa Bagong Tipan, lalo na itong sumulat na si Mateo, si Marcos, Lucas, at Juan. Ngunit sa mga siglong ito, may mga taong dalubhasa na hindi na tinatanggap na ang tunay na Kristo na nandiyan dyan sa Biblia ay yung tunay na Kristo na ipinanganak sa pamagitan ni Maria. Yan. Linawin nating mabuti yan. Mayroon po tayong patutuo dito sapagkat mayroon pong isang dalubhasa na si Lloyd Graham sa kanyang aklat na Deceptions and Myths of the Bible, sa kanyang introduction, ay ganito ang sinasabi sa kanyang pagsisiyasat, ay ganito ang kanyang binanggit. Sige, basahin The na natin Bible yan, is Ustad. not the word of God, but is stolen from pagan sources. Okay. Its Messiah is derived from the Egyptian Mahdi Savior. Certain verses are verbatim copied of Egyptian scripture. Between Jesus and Egyptian Horus, found 137 similarities. And those between Christ and Krishna, si Krishna ito yung Diyos ng mga Hindu, Mga Hindu. runs into hundreds. The masses never read these other sources, and the churchmen who keep silent about them today, these sources are few because Bible-inspired fanatic destroyed them. Sinira pala yung talagang tunay na Kristo nakasulat dyan. In 125 AD, Saint Irenaeus said, there was a multitude of gospel that came down to us, but the ones the priesthood needed for its purpose, the rest destroyed. In spite of Christian destruction of their sources material, commentary still exists that proves beyond a doubt that Christianity did not spring from the gospel Christ. The Gospels do not contain of an actual man, but only the myth of God-man Jesus clothed in the historical dress. So sa makatwid, tinutukoy niya rito sa maikling pagsasabi na yung tunay na Kristo hinaluan ng isang mitolohiya. Ayun. So, mistisong Kristo na yan. Kaya nga, sinasabi natin na ang panampalataya ng mga Muslim, ang tunay. Kasi Kung puro. sino talaga ang Kristo na itong kinikilala natin, na samantalang yung mga isinulat na sinasabi diyan sa Biblia ay nahaluan na ng mga bagay na hindi kumakapit sa totoong kasaysayan ni Jesucristo. Ngayon, tingnan natin sa isang bahagi kung ano ang sinasabi ng Quran tungkol sa ina ni Jesus. Alam mo, ang Biblia, walang binanggit tungkol sa pinagmulan ni Maria. Ayun. Medyo bitin dyan no? Bitin dyan. Pero ang Quran ay kumpleto na binabanggit kung sino ang mga magulang ni Maria na ina ni Jesus. Dapat na impormahan natin ang ating mga televiewers, Ustad, kung bakit ang Biblia, kung bakit ang Quran, ang ibig ko sabihin, ay kumpleto kumpara sa Biblia. Kaya nga ang ating pinaka-aklat na pinagbabatayan sa paglilingkod ay Quran, hindi Biblia. Kaya basahin natin ang nakasulat sa Al-Baqarah, chapter 2, okay, and the verses 2, ganito ang sinasabi, 1 and 2, Alif Lam Mim. Okay, sabi dito, no? Alama, ito ang titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Itong aklat, ang Quran na walang pag-aalinlangan nagmula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba kay Allah. Kaya Okay, itong ating dito natin kukunin ang pinakabatayan tungkol sa kasaysayan ng ina ni Jesus na walang iba kundi si Maria. Subalit, yan ay ating tatalakayin ng gusto sa susunod nating pagharap sa ating mga televiewers, sapagkat tayo magpapaalam muna sa mandali para medyo may surprise ba ng konti. Suspense, no? Bigyan natin ng suspense. Sino ba itong si Maria na ina ni Jesus batay sa paglalarawan ng Quran? قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء